say na somehow ito ay isang comfort pick niya, pero paano nga ba nila babaguhin yung timpla ng kanilang early game dito? Papasok sa game number 2. This is very crucial. AP Bren, Curti at match point. At gusto nga nating sagutin yung tanong kung ano nga ba yung pinaka-combo or paano nila ipo-pull off yung meron silang pick-off set trick dito na roamer paired up with hindi naman sobrang burst pa na mga kasama such as the Faramis. Babalikan natin yung may kanya-kanya talagang meta yung bawat bansa. So for Burmese goals, dito natin titignan. Paano nga ba yung guys, sinabi Brigida, paano nila i-work out yung gantong lineup? So we'll see this time dahil si Kuya Carbon ay mas aggressive ngayon compared kanina dun sa matchup na Arlott versus Uranus. Yeah. Yung concept ng yung concept ng Kaja, taga lang. Okay, yung concept ng Kaja, medyo naman to, medyo old school yung parang kailangan may kasamang burst. I mean, it's still the main priority if you are getting a Kaja pick. Pero nagkaroon ng evolution din kasi minsan hindi na nanggagaling sa support role, minsan sa marksman na nanggagaling. So may torn apart memory naman ng Burmese goals. Pero I think one thing that highlights the Kaja here in this game is yung kanilang capability to displace heroes, yung displacement concept. Ang daming heroes dito na talagang pag nadikitan ka, ilalayo ka kung saan mo gusto magpunta. Nandiyan sila Martis, nandiyan si Faramis, and of course nandiyan din yung Divine Judgment coming from the Kaja. And one thing is for sure, AP Bren doesn't want to be displaced. Lahat ng heroes sila, position dependent. Maybe aside from Rocklord, kasi meron siyang BMI, pero gusto nila, terms nila, yung movement nila around the team fights, gusto nila isang strike lang. At maganda rin siguro siya na parang pang-antabay na rin in a sense. So kung yung kaninang ginagawa talaga ng AP Bren paulit-ulit, hinahanap ni Kyle TZ yung mga nasa backline, pwede siguro na tabihan o samahan, lalo na kapag ina-anticipate na nila yung mga ganoong klaseng engages. Because yung Divine Judgment nga yung pinakamakakapigil nun as hindi din naman naka-purify si Stitch earlier. Even now, wala naman siyang purify na hinahawakan. By the way, parang ganito ulit yung tempo ng laban natin. So magugulat na lang tayo bigla kung may salpukan na magaganap dito sa ating turtle objective. So look at Ogwen, talagang is-zone out lang muna or hahatakin yung turtle para hindi masimulan. Sabi niya, teka lang, nandito si Nico. So sige, reset ko, pero nakita natin si Few. Walang pag-aatobiling, gumamit ng ulti. Doon, pero meron flicker sakto kay Carbon, tumalon. At mapatay nga dito si Few. So eto na, ata, ang perfect timing para decide. Number miss goals na kuhanin yung turtle, pero si Flap TZ ang is-zone pa nila. Aabot ba? Pero parang iba ang rotation na ginagawa ng AP Bren. Minakro na naman. Inuubos pala ni Kuya Kyle TZ yung jungle. Sabi ni Kuya Kyle Saison, boss, sige, hatakin mo lang. Hatakin mo lang. Di ako magta-turtle actually. Kukunin ko lahat ng resources dun sa opposite side ng map. At yun na nga, makukuha dito si Ogwen. Pero nga natatalong din naman. At si Nico makamuti ka pa makuha at maagaw ni Kyle TZ. But still, Burmese goals. Makasecure ng objective. So 2-0 by the way. At lamang ng kakaunti ang Burmese goals pagdating dito sa gold. Pangalawang bravest fighter yata na ginawa na doon ni Carbon. At sobrang iba ang ginagawang laro ngayon ni Carbon compared to using the Uranus. Todo hanap na siya ngayon kay Few. Yeah, by nature, medyo aggressive na player talaga si Carbon. Lalo, kaya ang ganda nung sa kanya, ang ganda nung lapu-lapu. And kita natin yung kanyang presence of mind, even using the flicker kanina para lang ma-pressure talaga si Few. And ito yung weakness actually ng AP Bren lineup. No? Kapag natalon ka talaga, there's a lot of things that can happen. Again, yung damage mula kay lapu-lapu, yung displacement, and the mere fact na kailangan niya magtakbuhan, hindi nagagawa basta-basta ng AP Bren yung gusto nila. So in contrast with game number 1, this time around, hindi ganun kadali mag-set ng tempo. Parang hindi nila nagagawa yung nakababad sila masyado. Apart from Kyle TZ na nakababad talaga kanina pa sa jungle dito ni Nico kasi kinukuha niya yung resources. Pero other than that, hindi natin nakikita na meron silang nagiging sobrang successful clashes pa. Nagre-reflect din naman sa kill core natin ng 2-0. Oy, bottom lane! Si Kyle at Hisiwa pala nandito kay Stitch para nagtahilan din doon sa baya bottom lane. At makikita natin dito para side ng AP Bren, parang iba talaga. Parang yung kanilang naging rotation kanina, game number 1, very different this time around para sa game number 2. Yeah, hindi nakatingin ng AP Bren sa objectives. Again, scaling yung kanilang hinahanap dito. Trades yung word of the day dito for AP Bren. Imagine, Burmese goals, sila nakakuha ng turtle, pero lamang ng isang level si Kyle TZ over Nico. Pero si Flap TZ sa may top lane. Naku, laban sa tatlo yun, pero makakatakas pa rin yata. Ginamit pa nga dito ang final slash. At Sobra naman! Grabe naman, napakakunat ni Flap TZ. Mapipigilan pa nga at ginamit na nga dito ni Few ang kanyang ulti. At buhay si Flap TZ. Grabe naman yung MVP. MVP nung finals ng MPL Philippines. And ito yung ito yung madaya kay Flap TZ. Actually, humampas pa nga siya isa doon para lang mag-proc yung Quantum Charge. Quantum Charge yung Arlott, by the way. So, talagang, alam mo nandun yung full mastery ni Flap TZ utilizing the Arlott. Kaya naman talagang may precedence
with the Arlot pick over the Teresa talaga for AP Bren. And buo na rin yung Thunderbelt. So dagdag kunat and dagdag kit kasi nando na yung slow effect din from the Thunderbelt. Speaking of slow effect, hindi yata magpapa-slow dito ang side ng AP Bren. Pero mapasok ang Burmese Golds, makuha dito ni Nico ang kanilang pangalawang pagong at dediretso Oh, Carbon! Masastan dito si Pew, pero si Carbon aalis na lang muna. Pero yung jungle pala, yung purple buff, ang gustong try na kuhanin. Pero sabi ni Nico, parang delikado yata muna. Kailangan natin ditong mas tignan kung ano yung pwede nating ikuhanin against the AP Bren. Lamang pa rin ng isang level si Kyle. Pero- Kay Nico. Grabe, bumababor na rin kahit papaano yung kanina nagsisimula ang Burmese Ghouls sa objectives Yes. tapos hindi nila nakukuha pero ngayon nagiging consistent na sila na nase-secure nila na paulit-ulit na rin by judgment. At decimate nakuha na nga doon muli netong si Nico ang isa pang kill. And going back doon sa idea na sinasabi nga natin kanina, hindi nga yata na-cast ni Few yung ultimate na Mystic Gush dun sa Clash or dun sa objective take eh. Sobrang Yeah. consistent na naman dito ni Carbon sa paghanap sa kanya. Parang sabi yata niya dito ang play niya, gulatin natin sila. Kailangan hindi na nila magamit yung mga pwedeng kuhanin or gamitin ng mga skills against them. At ito yung medyo crucial ngayon, si Flap TZ. Kailangan niyang bantayan ngayon. Asan nga ba si Carbon? Kasi Yeah. nahihirapan yung mga teammates niya pag nauuna si Carbon. Yeah, ito yung X factor talaga for Burmese Goals. Again, yung concept ng lineup nila, they just constantly dive and madi-displace talaga yung AP Bren, meaning yung mga heroes sila hindi makapaglaro aggressively. Si Ogwen, he has to constantly check bushes. Si Gord, nandun din naman yung idea ng AP Bren, kaya nila pinik yung Gord kasi may pang-check ng bush, pwede nila makita yung kung nasan yung Kaja. Pero once na magsimula na yung team fight, ang hirap labanan ni Carbon. For one, may CC immunity, so Oo. hindi napapunish ni Ogwen yung mga jumps ng lapu-lapu kasi laging na, pag umupo ang pasok sa team fight, laging naka-bravest fighter. Hindi rin naman pwede yung Martins kasi may CC immunity rin. And you also have to deal with the secondary life nung Netherrealm na hindi pa nga natin nakikita. Oo nga So may pala. impending threat pa yung team fight ng Burmese Goals. Hindi pa ito yung 100% capability nung kanilang composition. As much as you want for AP Bren to scale pagdating sa late game, napakalakas ang kanila late game, overwhelming damage output with 3 damage dealers on their side. Still, prevalent dito yung question dito nung game number 1, aabot ka ba ng late game? Ang pinaka kinakailangan lang natin na panghawakan ngayon or pinanghahawakan ng AP Bren perhaps is yung clear wave potential nga nila na pinakahinahawakan ni Few ngayon. Although meron na nga din siyang Ice Queen 1, parang hindi napipigilan talaga yung Burmese Ghouls. Sila naman ang gumagawa ngayon ng dire-diretso na plays at talagang mga team fights na sinisimulan. Pero Ogwen doon, gumamit ng flicker. Grabe yung dodge sakto. Naramdaman, tapos si Few na naman makikita dito sa side of Burmese Goals. Sisimulan ang turtle objective pero nandito na AP Bren. Sabi na kailangan din natin dito pumalaga. Kailangan din natin kumuha ng mga objective. Si Carbon ginamit na by the way ang kanyang ultimate Oh my nung moment na goodness. yun. So talagang kakaibang MLBB na nakikita natin dahil palitan lang ng mga may kruhan. Palitan lang ng mga skills. Take note na pagong at turtle pa lang ang kanilang pinag-aagawan pero ganito na agad ang kanilang ginagawa. Grabe yung timing ni Oo. Carbon tsaka ni Nico. Imagine mo, dinudge mo. Special migration trigger. Kailangan mo yung predict yun, by the way, in Carbon in the middle of the team fight. Okay, may kita natin dito si Flop TC. Medyo sumayaw lang din naman. Pero si Okay. Kyle makakukuha this time around ng pagong. Ginamit ang Netherrealm. Pero alis nga ng AP Bren. Kailangan na natin umalis ngayon. Kailangan nating habulin muna ang ginagawa ng Burmese Ghost. Pero Burmese Ghost, alam din nila yung Oo. kailangan nilang gawin. Kaya dediretso dito sa may middle lane. Pwede yata na sirain at pwede nang pumunta doon sa ibang resources ng AP Bren. Going back to sa sinasabi ni Midnight, sobrang commendable dito ng mga sidestep o yung mga Oo. predictions, anticipations na pinapakita ng Burmese Ghouls as a whole. But in that particular team fight na nakita natin, AP Bren, kahit papaano rin naman, na tansya kung kailan ba nila i-re-engage at i-secure eventually yung last turtle na makikita natin for this fight. Actually, kaya nag-advantage yung AP Bren doon, no? As much as pogi, yung pag-touch ni Nico, pati na rin ni Carbon nung special migration, it did force out yung bravest fighter mula kay Lapu-Lapu. Kanina, So no? nawala yung factor ni Lapu-Lapu sa team fight. Yung Netherrealm lang yung kailangan nila intindihin. And syempre, Skull TZ, dahil assassin siya, tamang nakaw lang ng turtle, pero Ogwen, Tama nga poke lang si Master Ogwen dito. Sabi niya, kung mag-face check, bago na ngayon, pag mag-face check siya, pipitik muna siya ng konting damage against Burmese Goals. So again, 4-7 ang ating score, 9 minutes para sa ating laro. And si Kuya Kyle TZ ay naglilinis lang ng mga lanes, which by the way is now at level 12. yeah, same situation nung game number 1, siya nagki-clear ng side lane, scale up, hindi mo kailangan umamba ng team fight din sa mid game. You are allowed to do this kasi yung Burmese Goals, kabisado nila to eh. Nakita nila yung laruan ng Burmese Goals nung kalaban nila yung Mythic Seals, yung Myanmar qualifiers. Laging magkasama yung trio mid ng Burmese Goals sa may mid lane. Napaka-importante ng mid lane pressure. Kaya naman si Flap TZ, lagi rin nagro-rotate towards mid lane. Kumbaga, ang gusto na mangyari ng AP Bren, kung ano man yung pressure sa mid lane, tanggalin natin. Ninenegate nila ngayon sa pagpili nila na ganito pala ang
papuntahan o maging rotation ng XP laner nila na even nung game number 1 kanina nabanggit natin, isa sang desisyon na pinili nilang gawin even at the expense of some gold lang naman na pwedeng makuha. Kasi same hero nga rin naman ang gamit ni Flapteasy ngayon, still the Arlot, na yung specialty talaga ay yung pinakapanggugulo at pang-display ng teamfights. And speaking of Flapteasy, si Carbon naman ngayon ang kanilang natanggal. Saktong-sakto meron pala Mid, tayong mid, mid. Lord. Sa may mid lane, si Pew! Patay dito sa kamay ni Stitch, pero may bawi lang din naman. Tapos mag-go dito ng AP Bren. Sabi ng Burmese Golds, pwede din yatang lumaban. Pero si Lina dito mahatak ba si Flapteasy, hindi mapuputol ang tali. Habang makapwesto ngayon ang April Bren dito sa may bandang Lord. Unti-unting maaarayan si Owen, pero more on zone out lang naman ang kanilang gagawin. Itutuloy ba itong objective? Merong vision para kay Blinks, pero may Wala ring hit si hatak. Blinks. May hit si Blinks dito. Look at the damage of Super Marco. Ang taas-taas na, tapos may final slash pa na ginamit doon. Kay Lina, may Various Fighter na rin. Pinasok na nga, pero ang makakakuha pa rin ng Lord ay si Kyle TZ habang yung team fight ay pinagpapatuloy lang ng AP Bren. Burmese Golds, kinakailangan na yata munang tumakbo. Eto na yung, nakita na natin yung Netherrealm, pero AP Bren nagawa nila ng sagot. Oo, napakagandang Lord take para yun si AP Bren. Kaya naman mag-march siya na doon sa may bottom lane. Look at Blinks. Meron Divine Judgment. Kailangan lang kumuha dito ng kill against them. Pero makikita natin sasayaw si Flapteasy pero tatamaan ng turret kaya mamatay lang din naman. And look at Few. Dito sa may gitna, sa mama pa ni Owen, pwede yatang sumira ng tore habang si Kyle TZ nakaabang din doon sa may bandang ibaba. Talagang more on objective na this time around na gustong gawin ng AP Bren. Ako, may Dahil nakasilip. successfully makukuha nila yan. Huwag kang magbiblink. Oo. Kuya Blinks, doon sa may bush. Nandun si Kyle TZ. Ako din, di ako kumurap eh. Parang ang hirap kumurap dito sa sitwasyong to kasi yung AP Bren, right after they were able to secure the Lord, parang nagkanya-kanya na nga silang punta ng lanes. Ngayon, isang outer turret na lang ang natitira para sa Burmese Golds. Ang ganda rin comment nung pagiging selfless ng AP Bren dito, no? Even though nakakakuha ng Divine Judgments yung Burmese Gold, no? Napatay nila sa Pew kanina, napatay din si Flapteasy after the Lord fight. Problem is, yung mga importanteng heroes na kailangan mong mahuli, wala ka ng Divine Judgment. Kaya naman very confident yung AP Bren kanina lumaban, even though wala silang gourd, kasi majority of the damage dealers buhay pa rin. Nakita natin si Blinks kanina, kita niya yung Nolan at yung Claude, pero wala silang magawa kasi nakaharang din si Owen doon sa natitirang members ng Burmese Golds. It's just Owen and Flapteasy again standing in the front line. This time around, ina-isolate yung mga natitirang members ng Burmese Golds. And also nakita natin yung damage output ni Kyle TZ kanina, especially with this full build, Hunter Strike, Blade of Heptasis, Endless Battle, maximum damage output. Even though yung Malefic Roar ay wala pa, hindi rin naman kasi, wala namang tanky item yung kanyang nag-iisang target dito, no, aside from the boots, si Brody. Isang combo lang kanina, si Stitch, mula kay Kyle TZ, napapatay nila yung damage dealer ng Burmese Golds. At mas magiging advantage pa nga yata sa AP Bren kapag nagiging ganun sila ka-selfless tapos hindi na e-execute or napupull off talaga ng Burmese Golds yung kill kasi hindi nila na ma-maximize yung pag-prioritize ng fleeting time pa dito nitong si Blinks na nakita naman natin kanina sobrang nadadamdam na yung damage na nagmumula sa Claude kasi wala rin siyang blade armor so parang ang dali din niya agad bawas-bawasan kapag humarap siya ng ganun tapos hindi naging successful. Kailangan talaga dito ng Burmese Golds mahanap nila yung tamang target. It's either the Nolan or the Claude. Hindi pwedeng yung Arlot lang, hindi pwedeng Guinevere lang, hindi pwedeng yung Gord lang. Kasi kailangan talaga mamatay dito yung mga papatay kay Brody. For the longest time, si Kyle TZ yung threat dito kay Stitch. Even though let's say magamit yung torn apart memory, makapatay sila ng frontliner ng AP Bren. Problem is, may second part ng team fight eh. Yung Blazing Duet, yung kapag pumasok na si Kyle TZ, wala silang pang save doon. Even though you might say meron namang Netherrealm, still, long out fights, panalo ang AP Bren kasi hawak nila yung Claude. Tsaka parang yung ginagawa, pag ginamit yung Netherrealm, yung ginagawa ng AP Bren, alis lang tayo saglit, okay, wala nang Netherrealm, sige, team fight na ulit tayo. So, kailangan dito maging pasensyoso din ng Burmese Golds. Kailan ba ang perfect time para gamitin natin ang ating mga ultimates? So, eto na naman, si Nico makikita natin na ipopull yung Lord para somehow ay madelay yung objective taking na gustong gawin ng AP Bren. Sayawan muna, pakiramdaman. So, tatansyain mo nga ba, gagamitin mo pa ba ang Divine Judgment at this point to engage kung hindi lang din yung tamang target ang makukuha mo or i-preserve mo na lang siya at mag-i-invest or
nag-a-anticipate ng counter-engage potential na meron kayo? Kasi as of now, napupul na talaga ang Lord pero na-reset na naman. Para napanood ko na Ganito- kanina ng game number 1. Ganito yung itsura ng Lord dance ng game number 1. Super Marco, hawak Lord. Yung apat, nakatago sa bush. Of course, if yun nasa may bandang likuran, di siya pwede mahira dito agad-agad. And pinang-check niya rin yung additional, yung kanyang skill with the additional bushes. And AP Bren, hindi nila nilelet go yung control. Even though medyo they're also playing with the time, no? Kasi pag nawala ng purple buff si Nolan, mahirap din. But still, you see the presence of mind ng AP Bren na, guys, hindi pwedeng si Nico lang. Kailangan mahanap din natin target natin. And secondary target nila dito is actually yung Brody. Kailangan makita nila kung nasan si Stitch. Conceal dito, ginamit na ng Burmese Ghouls at makakahanap ba dito si Blink? Kasi medyo hindi yata niya nakumit. Merong ginamit dito pero si Blitz mga napaganda counterplay para rin sa na AP Bren. Burmese Goals ang gumawa ng play pero nabaliktad pa dito ng Bren kaya naman may kita natin ngayon Super Marco and the rest of AP Bren sinisimula na yung Lord habang si Nico dito may milit na umatras at napakabilis secure at mukhang dediretso pa nga yata mapapauwi ang side ng Burmese Goals. Very unfortunate. Nakita natin dun yung attempt at yung pagpwesto na ng Burmese Ghouls pero hindi nila nahanap kung sino nga ba yung gagamitan ng Divine Judgment. Slap. Si Flap tsaka si Few dito ay ginamit ang kanilang mga ultimate. Tingnan natin si Ogwen magkakaroon ng target. Flap is down by the way. Habang si Ogwen and with Few ay alis na lang muna. Here comes Kyle at TZ. Kukuha ba silang killer? Aantalin ng Lord dito sa may bottom lane. Hindi dediretso nila kasi nandito naman si Super Mark and Carbon is gonna be down. At mukhang mid lane pa rin kuhanin. Look at Super Mark. Oh my God. Konti na lang. Si Lina, isang linya na lang. Isang guhit na lang na HP. Nakabasag doon ng isang inhibitor turret ang AP Bren at mukhang dadalawahin pa nga yata o susubukan dahil maganda ang naging depensa doon at agarang sagot ng Burmese Ghouls. Pero sa nakita naman natin kaninang damit ni Super Marco, matatakot ka na talagang lumapit ngayon at makita itong Claude na to bigla pero isa na namang flicker. Okay. Ano muna sa sipat muna dito sa may top lane na si Ogun nandun as front. Kyle! Pero Immortality, look at Kyle Neese. Bigla ka lang tatalon, tas okay, damage ko na to. Pero kita natin na maingat din at disiplinado ang AP Bren. Ito yung malungkot kapag Brody Gats kalaban mo Nolan, literal kailangan mo i-Wind of Nature lahat ng combo niya. Kasi wala kang dash. Unlike yung mga tulad nila Moskov, nila Bruno, Beatrix, lahat sila kayang mag-disengage. Kahit pa tamaan ka nung passive ni Nolan, kahit sundan ka, meron ka kasi mobility spell. Si Brody kasi nakatayo lang eh. So mahirapan din talaga si Stitch paglaro dito, lalo kapag nakaharap ng entry point si Kyle TZ. And remember, yung Wind of Nature na yun, mataas din ang cooldown yan. Yung cooldown nung cooldown ng Fracture, medyo mababa compared to the Wind of Nature. No, pwede niyang ulit-ulitin lang yon at hindi naman nauubusan ng entry point si Kyle TZ. Base sa nakikita natin kanina, evident pa lang sa kung paanong tatlo o dalawang beses nang nabigyan dito si Stitch kumpara kay Super Marco na parang protektado at hindi naaabot at all. Bukod pa sa ideyang wala talaga actually pang-abot ngayon ang Burmese Ghouls para dito sa Claude ni Super Marco. Pangalawang beses na to sa sharing ito na ganito ang nakikita natin. Bumuo pa ng tinapon niya yung Blade of Heaven, tapos sabi niya Blade of Despair naman. Oh, para mas masakit na talaga Grabe ang yung- magiging damage. Ngayon for Burmese Ghouls, nung ganito yung sitwasyon nila sa ating laban, ano ba ang next nilang pwedeng gawin para somehow ay mapantay yung kanilang sitwasyon against AP Bren? Kailangan talaga na mahanap yung kill kay Claude. Kanina nag-attempt sila. Gets ko yung attempt ni Blinks kanina. Although hindi nga nag-land yung Divine Judgment. Magkadikit kasi si Ogwen at si Flaptizi kanina. I think he was going for the Arlot. Pero the thing is, again, nakita natin yung team fight after nun, na kahit wala si Flaptizi, si Kyle at si Super Marco willing na mag-commit. Lalo kapag wala na yung Netherrealm. Pag wala na yung Netherrealm, hindi pwede lumaban yung Burmese Ghouls kasi they cannot sustain yung damage output na dadali ni Super Marco at ni Kyle TZ sa frontline. Si Nico, nararamdaman niya rin yung hampas ng Claude kanina. True. Ang bilis lang from 100 to 20%. Mga 2 seconds lang. Good 2 seconds lang with the Claude. Yung mga frontliners ng Burmese Ghouls na papababa kagad nila yung HP. Hindi na nakikita, hindi pa natin nakikita ulit si Carbon na ginagawa yung hanap-hanap dito at pressure na binibigay kasi even AP Bren, agad-agad na nilang binurst down yung Lord at mukhang si Blinks ang kanilang target. Diretso pa nga napakagandang talon pero may Netherrealm na rin sinasabi. Mukhang Nako. magugoba dito ang Oh, Burmese Blinks, Ghouls Blinks! pero napakagandang hila. Super Marcus There you go. down. Sa kamay dito ni Nico, so nakikita natin Burmese Ghouls. Alam nila kung sino kailangan targeted. Pero take note, AP Bren, meron silang Lord pero mabubuhay ang mga minions para dumepensa. At pipilitin yata ng AP Bren na hindi makauwi. Sabi na hindi, antayin na lang natin yung Lord para maging mas maganda ang pwede nating minion wave flow. And Burmese Ghouls, they have to defend this Lord. Si Kyle TZ po. Kanya trabaho. Sabi niya, purple buff muna ako, boss. Nolan ako eh. Tapos pagkatapos yung purple buff, uy, parang miss! Diretso na. Nakita lang, na-side lang doon si Lina at
makakabalik din naman agad. Buhay Buhay naman naman. agad. Buo yata yung passive Buo yung or yung stacks stacks niya. Pero still, there's a Lord na kinakailangang mataan ngayon ng Burmese Ghouls at nakapasok na nga siya dito sa base. Ogun, may nahuli pang isa, pero that's Carbon. Pakunat si Carbon. Teka, sabi dito ng AP Bren, parang delikado yata. Ginamit dito ni View ang kanyang Mystic Gush. Habang madedepensahan yung Lord dito ng Burmese Ghouls. At yung ating dalawang koponan, talagang walang willing na basta-basta tapusin yung laban. Pero AP Bren ngayon pwede mo pumasok. Look at Kyle TC. Oh Grabe my pa kanyang pagpasok goodness. doon at napakasakit ng damage against Nico. At si Flap TC na dito rin, the rest of AP Bren. Oh, minus slash! Pero pa Mystic Gush, hinatid doon parang mala volleyball. Ang nakita nating play para din sa na AP Bren. Pero Burmese Ghouls, alam din nila yung strength ng kanilang lineup. Alam nila yung pwede nilang gawin ngayon dahil 20 minutes na ang ating laro. Okay. Grabe si Flap TZ, welcome to Philippines. Si Carbon hinatid sa ano eh. Parang badminton pala yun. Oo. Dalawa nga sila doon eh. Tumalon din yata, nag-spatial migration si Ogwen para either way, hindi man pumasok doon sa final slash. Meron at merong sasalubong din na knock-up at makakahuli para dito sa kanya. Pero siya naman ang pumasok ngayon. Todo depensa lang, pero may final slash Corner naman part! na kinumit. Mabibigyan na nga ba siya ngayon? This time around kasi pumasok na rin ang Burmese Ghouls. May iwan din si Carbon and Nico sa may top lane. Nawalan by the way dito ng immortality si Kyle TC dahil lang Yeah. sakit ng damage na ni Stitch. So ito na yung mga moment na pati bayan na lang sa team fight. Actually, nag-buy and sell si Kyle TZ doon. Pumasok siya kay Stitch. Hindi niya nahuli yung, hindi niya nasara yung gap. And nung nakita niya yung torn apart memory, nagbenta siya, bumili siya ng emo. Ang daming nagaganap pala na palitan na kasi nasa 21-minute mark na nga naman tayo. So, yung mga ganoong klaseng pagbebenta, pagbabuy and sell, hindi na malabo nating i-expect. At sobrang taas din ng nakikita nating kalamangan in terms of gold. Yeah. 5-3? 6.5k kay ano. Kaya, well, 5k na lang from Kyle TZ. Pero at this point, hindi na masyado nagmamatter yung gold lead ng AP Bren. Kasi halos full slotted na rin yung Burmese Ghouls. Again, very clear yung win condition ng Burmese Ghouls dito. As long as mahuli nila si Super Marco, kakahuli lang! Saktong-sakto. So okay, Oh. ito yung delikado ngayon ha. Wala si Super Marco dito sa may Lord Objective at kompletong Burmese Ghouls. Meron pang Immortality Stitch by the way. Pero si Kyle TZ naggaling din doon sa may top lane. Mukhang dediretsuhin pa nga. Pero more on zone ang gagawin. Si Blinks dito mga ngalahati ang buhay. Nakita ni Carbon si Pew. Ito yung target niya kanina pa. Si Pew yata ang kukuhanin nila. Pero makakatakas pa rin. Mawala pa rin immortality na dito. Lord, Makakakampi! Lord! Kaya patay dito si Carbon. Oh, Mayor Lord. Kasi- Kanino ba talaga mapupunta? Ay! It's gonna be Nico of Burmese Ghouls. At gagamitin pa dito yung Netherrealm. Dediretso may hila pa nga dito si Flap TC. Pero may immortality. Mystic Gush. Babalik si Pew. Oh, And Stitch Stitch. is down. Mukhang mababaliktad pa yata ang mangyayari dito dahil meron pang minion wave ang AP Bren. Tinutuloy-tuloy na nga rito ng AP Bren ang kanilang pagsugod at mukhang babasagin na nila sunod ang mid lane inhibitor turret. Gusto na yata nilang bigyan o tapusin ang labang ito. At may Lord na nga rin na nag-spawn. So kahit pa paano ay madedepensahan pa ba ito ng Burmese Ghouls? Madedepensahan nga yata dahil mapipilitan dito ng AP Bren na pamabain muna yung Lord dahil delikado pag malapit sila sa may Okay. bandang base. Ito yung sinasabi natin mga delikado dahil halos wala ding buhay ay mga players dito ng AP Bren. But look at Flap TC. Meron pa final slash against Lina. Meron din stun dito sa bola ni Few. At hindi Wala pa na sila yun. Nandito si Marco. uuwi. Nandito Ang si Marco. diretso pa sila. At nandito rin si Super Marco. Kompleto na ang AP Bren. At look at the pressure na ibinibigay nila dito sa mga players ng Myanmar. Pero Myanmar, Oh! hindi lang din naman susuko. Napakaganda ang Divine Judgment. Dediretso dito Lina and Carbon. Carbon, mamamatay. Pero Super double Marco! kill na. Isang pa si Lina and Flap TC is down as well. Mukhang kinakailangan muna nila kahit pa paano mag-ingat dahil isa-isa nang nawawala ang mga miyembro. Dalawa pa lang pala ang natanggal dito. That's Carbon for Burmese Ghouls as well as Flap TZ para dito. Parehong XP ay nawala sa ngayon. Pero yung nakikita nating mga paulit-ulit na nagiging extended team fight, hindi na natin matansya kung sino nga ba yung pumapabor. Kasi unti-unti na nakikita ng Burmese Ghouls kung ano nga ba yung paulit-ulit nilang kailangan gawin. Yeah, lumalamang lang din talaga yung AP Bren pagdating sa firepower, pero they have to be worried about their positioning kasi ngayon, Burmese Ghouls, nandun na yung threat Oh! of catch. Blinks once again. Ooh. Okay, nakita na natin to kanina. Meron magkatalo. Well! Meron pang sumamang isa. Pero sakto dito Netherrealm. Meron Mystic Gush. Alis na lang muna. TC! Pero si Kyle TC nakaabang. Stitch, Teka, Stitch, parang Stitch. hindi nyo yata alam. Nandito ako, pero naramdaman ni Nico. Pero Nico dito meron immortality. Ogwen! Ogwen! Mapapatalon palayo. Nico mawala na immortality. Masisecure ba ang kill? Pero hindi! Makakatakas pa rin. Stitch! Para kay Stitch. Torn apart memory. At bumili din ng immortality. Oh! Saktong-sakto kayo ng mga buy and sell ng mga players natin. Woo! Oh, Ogwen with the flicker. Okay, hindi umabot doon yung flicker. So ngayon,
Magdi-disengage na muna si Ogwen. Meron pa tayong 40 seconds bago yung susunod na Lord, pero napakarami nating nakitang aksyon doon. At umabot tayo sa puntong nilakad natin mula doon sa river hanggang base ng Burmese Ghouls. Medyo nakakatakot to for Burmese Ghouls. Nag-commit ng flicker si Stitch to get a gourd kill. Ngayon yung Lord baka hindi nila makontest away from AP Bren. We're gonna be looking at that team fight once again. Naging maganda yung start dito for AP Bren kasi nag-miss na naman ng jump si Blinks. Buy and sell muli kay Pew. Again, that was a flicker committed by Stitch. So mahihirapan sila sa next na upcoming Lord fight. And probably doon sa base defense, 70 seconds without the flicker. Kanina nakita natin, isang huli mula kay Flap, isang final judgment na punish kagad nila yung misposition na Brody from Burmese Ghouls. Considering may flicker pa siya nun, problema na kagad yung Arlott. Now without the flicker, mas malaking problema to for Burmese Ghouls. Baka hindi sila makapaglaro ng aggressive playstyle dito sa Lord fight. That's meron pang 50 seconds na natitira dito bago mag-up ulit ang flicker ni Stitch at papakiramdaman na rin yung dalawang kupunan dito at Parang si Kyle delikado TZ. yung mga nasa likod Oo, ng Burmese Ghouls. Yung mga pwestuhan ni Kyle TZ kanina pa natin medyo kinakailangan yatang mataan pero si Flap TZ ngayon na nahuli. Di ba, Judgment? Divine Judgment, makakasecure yata ng kill pero makakatakas pa rin. May iwan dito. Oh! Kyle TZ secures that Lord. At Ogwen? AP Bren, mukhang dediretso pa rin. Si Nico may iwan dito pero meron Netherrealm. Ogwen is down. Pero dito na si Super Marco. Sakto kanyang blazing doon. Meron pa mga free hit. Winter Tranchon para kay Flap TZ. Look at Kyle TZ with the kill. At sa mamong ko ng isa, Stitch matatahi na rin niya. Mawala yung immortality saglit. Pero tingnan natin Oh, kanina. grabe! Sabi nila, no, hindi mo kami pwedeng kuhanin ngayon. Flap! May hila si Super Marco.